Ang Rojas opisyal na lungsod ng Rojas ay isang ikatatlong klaseng bayan, sangkap ng lungsod at kabisera ng lalawigan ng Capiz, Pilipinas. Ayon sa senso noong 2015, meron itong populasyon na 167,300 katao. Ang lungsod ng Rojas ay nahati sa 47 mga barangay, kung saan 31 ang mga lungsod at 16 ang mga bukid. Inuri ito bilang isang pangalawang lungsod ng komponent ng lungsod na kabilang sa unang distritong pambatasan ng lalawigan ng Capiz-Long, kasama ang munisipalidad ng Maayong, Panay, Panit-Alaw, Pilar, Pontevedra at Pangpulong, Rojas. Orihinal na kilala bilang munisipalidad ng Capiz, kung saan nakukuha ang pangalan ng lalawigan. Ang lugar na ay naging isang chartered city noong Mayo 12, 1951 at pinalitan ng pangalan bilang parangal sa katutubong Manuel Acona Rojas, ang ikalima na pangulo ng Pilipinas at ang una sa mga malayang post-American Third Philippine Republic matapos ang lungsod ng Iloilo. Ito ang pangalawang sentro ng edukasyon, talakan, mga gawaing pang-ekonomiya at logistics sa isla ng Capiz. Ang kasaganaan ng buhay dagat ay ginawang seafood capital of the Philippines. Ang lungsod ng Rojas, natanggap ito ang cleanliness ng Greenest Component City in the Western Visayas Award sa Gawad Pangpulo sa Kapaligiran o GPK Cleanliness and Environmental Contest. Ginawaran ng Kagawaran ng Kalusugan o DOH ang lungsod ng Red Orchid Award para sa pagiging 100% na walang tabako. Nakamit din ito ang Department of Interior and Local Government DILG Seal of Good Housekeeping at nanalo ng The Best Police Station sa reliyon ng Philippine National Police. Pero alam niyo ba mga kaibigan kung bakit tinatawag na Rojas ang pangalang Rojas? Orihinal na kilala bilang munisipalidad ng Capiz, kung saan nakakuha ang pangalan ng lalawigan. Ang lugar ay naging isang chartered city noong Mayo 12, 1951 at pinilitan ng pangalang bilang parangal sa katutubong si Manuel Acona Rojas, ang ikalima na pangulo ng Pilipinas at ang una sa ang malayang post-American Third Philippine Republic na ngalanang para kay Manuel Acona Rojas, distrito ng 1st District ng Capiz. Noong 1569, si Kapitan Diego de Artida na ipinadala ni Miguel Lopez de Legazpi mula sa Cebu ay lumapag sa may bayan ng Panayan at ipinahayag nito bilang kabisera ng lugar. Nang maglaon ang kabisera ay nilipat sa kasalukuyang lugar ng mapagtanto na ang bayan ng Capiz ay malapit sa dagat at nagtaglay ng mas mahusay na lugar para sa mga docking facilities. Nakita ng mga Espanyol ang mahabang tabing sa baybayin at iniisip ang isang sentro ng pangangalakan at ang pagpapadala, kasunod na itinayo ang mga port sa Ribas at Kulas. Hinati ng ilog Panay ang orihinal na pamayanan sa dalawa at mayroong mga tributary mula sa mga bundok na dumadaloy sa mga pamayanan na sumulpot sa mga baybayin nito. Ang ilog ay nagbigay ng patubig at unti-unting nasabog ang lupa at sa panahon ng pagtaas ng tubig, nagbibigay ito ng tubig sa mga kapatagan kaysa naging pribado at commercial na mga fish pond na mayroong hanggang ngayon. Noong 1590, ang Spanish Navy na nagmula sa Apocolco, Viceroyalty ng Mexico ay ginawang daungan ng buong dagat ang pantalan ng Capiz, kung saan humihingi ng masisilungan ang mga barko nung magaspang ang dagat. Ang Capiz ay lumago sa isang mataong pantalan at ang mga bahay na bato ay itinayo. Ang katayuang panlipunan at pampolitika na tinatamasa ng mga katutubong pinuno ng Capiz ay madalas na nagresulta sa pagkahalong pag-aasawa sa mga kolonyal na Espanyol. Ang kanilang mga supling mistiso ay naging batayan ng hanay ng bayan ng Principalya, ang uri ng barangal o pratisyan ng kolonya. Ang kanilang pribileyo ng katayuan ay nagbigay daan sa kanila na magtayo ng mga bahay malapit sa poblasyon. Ang lugar ng downtown na ang mga puntong-punto ay mga angtasan. Ang lokal na kapilya ng tabi ng Burgos Street at ang complex ng gobyerno. Ang kanilang mga anak ay naging mga benepisyaryo ng mismo ng August noong 1593. Noong
Noong 1746, ang Capiz ay ginawang upuan ng gobyernong politiko-militar na napaghihiwalay sa mga kapit ng Mindoro at halos 200 taon. Kahit na ito ay kontrolado na simbahan ng District ng Cebu sa huling bahagi ng 1795. Sa ilalim ng Gobernador Celio Miguel Bautista, ang dating daan patungo sa Baybay ay itinayo bilang isang extension ng Kali San Roque. Ang bayan ay madalas na inatake ng mga Muslim na noong 1814 ang mga kuta ng bato sa Baybay Beach, Baluarte ay tinayo sa pamamagitan ng pakusa ni Gobernador Celio Jose Consolacion. Noong Rebolusyong Pilipino, ang pamahalaang kolonya ng Espanya ay simula noong Agosto 1899 nang formal na sumuko si Gobernador Juan Herrero kay General Ananias Diokno sa baybayin na lugar. Matapos ang 300 taon sa ilalim ng pamamahala ng Espanya, ang mga pulo ng Pilipinas ay sumailalim sa soberanya ng Estados Unidos ng Amerika. Noong 1917, itinaguyod ng Division Superintendent of Schools sa PNE Hemingway ang Capiz State School para sa mga mag-aaral na intermediate. Ang institusyon ay nag-aalok sa paggawa ng kahoy bilang tanging kurso sa bukasyonal. Ang sumusunod na tagapangasiwa ng division ay nagbukas ng Capiz High School noong 1926. Pinintulutan ng Division Superintendent Arthur Whitman na magturo ng kumpletong pangalawang kurikulum sa Capiz State School sa parehong taon. Ang Colasi Port ay itinayo upang mapunlakan ang mga barkong inter-isla. Noong Pebrero 15, 1951, sa parehong taon, si Vice Mayor Libertad Cunlo ay naging unang babaeng alkalde ng lungsod. Ang Capiz ay naging isang chartered city noong Mayo 12, 1951 sa pamamagitan ng House Bill 1528 na itinaguyod ni Ramon Acona Arnaldo ang kinatawan ng unang distrito ng Capiz. Inaprobahan ito ni Pangulong Elpidio Quirino ang kahalili ni Rojas noong Abril 11, 1951 bilang Republic Act 603. Dahil dito, ang bayan ay pinalitan ng lungsod ng Rojas pagkatapos ng yumaong si Manuel Rojas, ang pangwakas na Pangulo ng Commonwealth at ng unang Pangulo ng Pangatlong Republika. Ang unang itinagang alkalde ng lungsod ay si Lorenzo Acona Arnaldo. Sinundan ni Ramon Benjamin Blanco, Jose Dorado at Juliano Alubera Alba noong 1959. Si Arnaldo ay naging unang nahalal na pinuno ng lungsod. Sinundan siya ni Teodoro Rojas Arcinas na siya mismo umilili kay Juliano Alubera Alba. Si Alba ay kinatawan din ng unang distrito ng Capiz nang idineklara ni Pangulong Ferdinand Marcos ang martial law sa buong bansa noong Setyembre 21, 1972. Si Antonio A. de Rosario, ang nanungkulan na kinatawan ng unang distrito ng Capiz, ay nahalal sa 3 termino bilang alkalde na naglingkod mula 1998 hanggang 2007. Si Vicente B. Bermejo, ang dating gobernador ng lalawigan ng Capiz, ay nahalal na alkalde at nagsilbi mula sa 2007 hanggang 2010. Ang kasalukuyang alkalde ng Rojas City ay si Ronnie T. Davedas. Pangkasaysayan account ni Pedro G. Gallardo OSE. Ang Capiz ay matatagpuan sa isang maliit na isla na nabuo ng mga ilog, panay at banika. Ang Panay Rivers ay bantog, sinasabi ng maraming bilang ng mga kamyanis, mga buaya, mahinang lupa sa ilagang bahagi ng isla at pinakaproduktibo lamang sa katimugan bahagi. Ito ay hangganan ng Mindoro Sea, ang Panay River, Loctodan, Mindoro Sea at Ibisan. Masisiyahan ito sa masarap na kapaligiran at nag-aalok ng mga nakamamamanghang tanawin, lalo na mula sa bukas na dagat. Ang bayang ito ay tinanggap noong 1693 bilang isang bisita ng bayan ng Panay. Ang pribadong konseyo noong 1716 ang lubigan ng bayang ito ng orinal na pinangalanang El Puerto de Capiz, isang bikarete sa ilalim ni
Father Pedro Biadaji bilang Fair Biscar. Sa kalagitnaan ng 18 siglo, idineklara ang Capiz na kabiserang lungsod ng lalawigan na may parehong pangalan na kalaunan ay naging pinakatanyag na pantalan sa dagat at ang pinakamalaking ministeryo ng mga Agustian sa lalawigan na iyon. Ang Capiz o Capiz ay bantog sa buong mundo dahil sa mga shells nito. Ang Capiz na ginamit para sa mga window pane sa mga bahay at pinagsamahan sa buong Pilipinas, ipinagpalagay ng tradisyon na ito ang lugar kung saan ang dialekto ng Bisaya ay sinasalita ng higit na narapat at musikalidad. At kung saan ang kababaihan ay nagbihis ng may mas malinis at kagandahan, ang mga Capiziano ay nagpakita ng espesyal na katapatan sa Espanya sa panahon ng pasalakay ng British sa pamamagitan ng pagpapadala ng pera at bala sa Maynila at ipinakulong ang alkalde na si Senyor Quintanilla na nahuli na nagsasagawa ng lihim na negosasyon upang maipasa ng mabuti ng lalawigan ang mga British. Noong 1732, ang Capiz ay mayroong 2,327 kaluluwa. Noong 1760, ang Capiz ay mayroong 3,971 kung saan 16 ay mga Espanyol. Noong 1896, ang populasyon nito ay tumaas ng 17,683 noong 1990. Umabot ito sa 103,000 o 103,171. Ang Capiz ay isang progresibong lungsod. Noong 1881, ang pag-i-export nito sa pamamagitan ng pantalan sa dagat umaabot sa 1,800,000 piso at ang import ay nagkakahalaga ng 900 piso. Isang kagalakan na panoorin sa dating panahon ang maraming mga bangka na nagko-convert madalas ng sabay-sabay sa daungan upang mag-load ng bigas. Ang lungsod ng Roxas bilang kapital ng seafood ng Pilipinas na nagluluwas ng mga produktong dagat sa iba't ibang bansa tulad ng Taiwan, Japan at Estados Unidos. Ang Philippine Seafoods Philippines Corporation ay nag-iisa ng kumpanya ng paggawa ng seafoods na may processing plant na namatagpuan sa Banica, Roxas City. Ang pangunahing mga bukid ng aquacultura ay ang mga bukid ng talaba at gatas na nagsasamantala sa mga likas ng baybayin at iba pang mga bababang lugar na malapit sa baybayin. Agrikultura. Ang Roxas City ay mayroong ekonomiya na batay sa agrikultura. Ang pagsasaka at pangingisda ang pangunahing mga gawaing pang-ekonomiya na inaangkin ang 37.5% ng kabuang sukat ng lupa ng lungsod. Bagaman agrikultura ang lungsod ay gumagalaw patungo sa komersyalisasyon at industrialisasyon dahil ito ang sentro ng kalakal at komersyo hindi lamang sa lalawigan ng Capiz kundi pati na rin sa hilagang bahagi ng Pulo ng Panay. Ang bigas at milon ang pangunahing mga pananim na itinanim sa lugar na ito. Ang mga puno ng papaya at langka ay nakatinim din dito. Pero mga kaibigan, alam niyo ba kung ano ang mga kaaliwan at kultura sa lugar na ito? Ang Sinadya sa Halaran Festival. Ang Sinadya sa Halaran Festival ay pinagdiriwang sa unang linggo ng Disyembre bilang paggunita sa pagkatatag ng lungsod na sinusunda ng diwal dati. Merong magkakahiwalay na pagdiriwang ang halaran, pag-alay at ang Sinadya pagdiriwang ang unay pinagdiriwang ng lalawigan ng Capiz at ang huli ay ng lungsod ng Roxas. Diwal Festival, ang Roxas City Seafood Festival ay gaganapin upang gunitain at itaguyod ang muling pagkabuhay ng Anghel Weng o Diwal na malapit ng lipulin sa Capiz hanggang sa protektadong at malinang sa Roxas City. Ang Kapistahan Festival. Ang Kapistahan Festival ay pinagdiriwang tuwing ikalawang linggo ng Abril
ng pinagsamang magkasanib na pwersa mula sa lungsod ng Roxas, lalawigan ng Capiz at Tuan Capiz. Ang layunin nito ay upang maikalat ang balita tungkol sa maraming mga lugar at iba pang mga kagiliw-giliw na nakatirang pangkulturang inaalok ng lalawigan sa mga lokal at dayuhang manlalakbay. Ang dati nang hindi narinig na pagdiriwang nagsimulang bumuo ng isang serye ng isang makulay na parada sa kalye at isa pang maligayang kapaligiran na naghihintay. Ito ay isang mababang kaganapan kung ihahambing sa iba pang mas malaki at tanyag na pagdiriwang tulad ng sinulog, dinagyang, maskara at ati-atihan sa pagsasalita ng kultura. Ang sinadya sa halaran ay nagdudulot ng isang bagong konsepto sa pamamagitan ng pagsasama-sama ng iba't ibang tradisyon sa pamamagitan ng visual ng mga pang-araw-araw na buhay sa pamamayanan at mga kasanayan tulad ng panliligaw, pag-aani, kasanayan na bayanihan at iba pang mga tradisyonal na sayaw. Ipinagdiriwang ito tuwing unang katapusan ng linggo ng Desyembre na may diin sa parehong mga kasanayan sa reliyon at kultura. Mga nakapaligid na munisipalidad ay lumalahok sa pamamagitan ng pagpapadala ng isang delegasyon na gumaganap ng mga lokal na sayaw upang mailarawan ng isang slice ng pang-araw-araw na buhay habang nakasuot ng mga makukulay na kostyum at pintura ng katawan. Makikita natin ang mga ekspresyon ng mukha ng bawat isa na nakasalamin sa alinmang ordinaryong individual na ang pang-araw-araw na buhay, sinusubukan nila ang kanilang buong-buong upang mailarawan. Ang mga matingkad na kulay ay sumilaw sa linya ng paningin at pagbangga ng tambol, mga hiyawan ng kasiyahan ng iba pang mga manonood na ay nagdudulot ng iba't ibang vibe na maaari lamang mararamdaman sa mga pesta tulad ng kapistahan o kasadyahan. Ang Aswang Festival. Ang Aswang Festival ang pagdiriwang na nangahulugan ng kahalagahan ng lungsod bilang seafood capital ng bansa, kasama ang Aswang Festival na sumasagisag sa pamana ng alamat at alamat ng lalawigan, panandali ang pagdiriwang na nakikipag-usap sa mga supernatural na karakter at alamat ng Capiz. Itinigil ito dahil sa mga protesta mula sa mga pangkat ng reliyon, pero ganun pa man ay patuloy pa rin ang pagdiriwang ng Aswang Festival ng mga Capiz kung saan ay maraming mga turista nanonood taon-taon.